Magandang gabi, Batangas. Ako po si Alvin Remo at narito ang mga balita sa Palakat Weekend News. May 64,000 elementary at high school students sa pampublikong paaralan sa lungsod ang nagbalik eskwela sa pagbubukas ng klase noong July 29. Ayon kay Batangas City School Superintendent Dr. Hermahenes Panganiban, naging maayos ang pagbubukas ng klase sa lungsod. Bilang paghahanda, sumailalim aniya sa pagsasanay ang mga guro para sa implementasyon ng matatag curriculum para sa kinder, grade 1, 4 at grade 7 at nagsagawa ng management committee meeting para sa mga school heads ang Schools Division Office para sa maayos na pagsisimula ng taong panuruan 2024 to 2025. Bagamat hindi aniya required na magsuot ng school uniform ang mga mag-aaral, hinihikayat nila ang mga ito para sa identification at seguridad ng mga estudyante. Nagpaabot din siya ng pasasalamat sa mga magulang, mga stakeholders, lalo tigit sa pamahalaang lungsod na nakiisa sa 7 araw na isinagawang Brigada Eskwela. Bukod sa mga school supplies at armchairs na ibinigay sa mga mag-aaral at paaralan mula sa Special Education Fund, binigyang diin niya ang walang sawang tulong at suportang ipinagkakaloob ni Mayor Beverly D. Macua sa SDO. Hiniling naman niya sa mga magulang ng mga mag-aaral na maging katuwang nila upang masiguro ang maayos na pagdaloy ng edukasyon sa mga bata. Para sa Palakat Weekend News, Rona Andaya Contreras reporting. Inilunsad ng City Agriculture Office o CAO katuwang ang USAID ang Climate Resilient Farmer Field School para sa mga magmamais sa Batangas City noong August 2. Ang detalye sa report ni Angel Varona. Ayon kay City Agriculturist Flora Alvarez, ang naturang hakbang ay sinasagawa upang makamit ang corn grain sufficiency at food security sa lungsod. Hangad din ang kanilang tanggapan na mapataas pa ang produksyon ng mais upang matugunan ang pangailangan para sa human consumption at animal feed. Goal po ng ating lungsod na ma-attain po natin yung corn grain sufficiency at saka po security ng food, human food consumption at animal feeds. Ano po? At layunin po natin na mapa-increase ang production ng grains o yellow corn sa lungsod ng Batangas relative po dun sa mga pangangailangan ng ating feeds, livestock, poultry industries sa lungsod po ng Batangas. Sa loob ng 18 linggo, tuturuan ng mga corn farmers na makabagong kaalaman hinggil sa modernong teknolohiya at proseso sa pagtatanim ng mais. Nakiisa at nagbigay ng mensahe ng suporta sina Department of Agriculture Regional Field Office 4A, Center Director Rolando Maningas, ang Natural Climate Solutions Director ng Conservation International Philippines na si Wilbur D., DAR Regional Field Office 4A OIC Regional Executive Director Fidel Libao at Provincial Agriculturist Dr. Rodrigo Bautista. Ang paglulunsad ay dinuluhan na may 30 magsasaka mula sa Barangay Soro-Soro Karsada, Soro-Soro Ilaya at Soro-Soro Ibaba. Para sa Palakat Weekend News, Angel Varona reporting. Upang mabawasan at matugunan ang problema sa basura sa lungsod, nagbalangkas ang City Environment and Natural Resources Office ng Solid Waste Management Plan o SWMP na ipatutupad mula taong 2025 hanggang 2034. Ang detalye sa report ni Marie Villena Luwalhati. Ang draft ng Batangas City 10-year Solid Waste Management Plan ay ipresenta ni City Environment and Natural Resources Officer Oliver Gonzalez sa mga miyembro ng Solid Waste Management Board noong August 2. Nakapaloob sa plano ang wasto at epektibong pamamaraan ng pangasiwa ng basura na naglalayong mabawasan ang dami ng mga basurang nakokolekta sa mga kabahayan at itinatapon sa sanitary landfill at upang higit na mapalakas ang waste diversion at recycling. Target ng Batangas City ang 65 waste diversion sa taong 2025 na may 2% increase sa waste diversion sa kada 3 taon o 71% waste diversion sa taong 2034. Kaugnay nito higit na palalakasin at palalawakin ang mga SWM programs at activities kagaya ng KABRAD,
information education campaign at capacity building ng SWMB. Hihikayatin ng aktibong partisipasyon ng lahat ng sektor sa komunidad at mas maigting na enforcement para sa mga SWM laws and ordinances. Mahigpit ding ipatutupad ang waste segregation at source, improvement sa waste storage system at garbage system, at magkakaroon rin ng institutionalized monitoring at evaluation para matiyak ang tagumpay ng mga proyekto at gawain. Ang naturang draft ng SWMP ay isusumite sa DENR Calabarzon at sa National Solid Waste Commission para ma-review bago i-endorso sa sangguniang panglungsod. Para sa Palakat Weekend News, Marie Villena Luwalhati reporting. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalala. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagtipon-tipon ng humigit kumulang sa 500 parent leaders ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa lungsod ng General Assembly na itinuguyod ng Department of Social Welfare and Development noong August 7. Ang detalye sa report ni Liza Perez de los Reyes. Layo ng naturang pagtitipon na mapaigting ang pagkakapatiran at maikintal ang kahalagahan ng kooperasyon at pagtutulungan sa isipan ng mga parent leaders. Ang mga ito ay yung mga individual na nagboluntaryong tumulong sa kapwa nila kasapi sa 4Ps sa pagtugon sa mga kondisyon ng nasabing programa. Nagkaroon ng kumustahan ang mga parent leaders sa pangunguna ng kinatawan ng Batangas City Link na si Michelle Padernal. Tinalakay niya ang anti-pawning ordinance kung saan mahigpit na pinagbabawal ng batas na ito ang pagsasangla ng cash cards. Ipaniliwanag naman ni Jolly Niepes mula pa rin sa Batangas City Link ang tungkulin ng mga parent leaders para sa epektibong implementasyon ng mga proyekto para sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Ayon sa kinatuan ng DSWD na si Farina Salazar, malaki ang responsibilidad na nakaatang sa mga parent leaders upang mabagabayan ng maayos ang mga miyembro ng 4Ps. Payo niya sa mga ito na maging leader na marunong makinig at sumunod sa mga miyembro. Pinuri at pinasalamatan ni Mayor Beverly Dimacuja ang DSWD sa mga programang 4Ps dahil sa malaking tulong ng nabanggit na programa sa pamilyang Batanggenyo.
Katuwang ng DSWD ang Batangas City Social Welfare and Development Office sa pagtataguyod ng General Assembly. Kasama si Ivan Barsa para sa Palakat Weekend News, Liza Perez de los Reyes reporting. At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng Palakat Weekend News. Ako po si Alvin Remo. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat.